Kamusta ka? Ako si Kuya Paul and welcome sa Growing Christ. Tinatawag ka ba ni Lord para mag-disciple at may desire ka na mag-start ng isang Bible study group pero yun nga lang, hindi mo alam kung ano ang iyong ituturo. Huwag kang mag-alala, hindi mo kailangang maging pastor o theologian para makapag-lead ka ng isang Bible study group. Ang kailangan mo lang ay is an obedient heart at si Lord na ang bahala sa iyo. Pero syempre, gusto kitang tulungan kaya bibigyan kita ng Bible study topics na pwede mong pagsimulan. Bago pala tayo magsimula, kung nais mong suportahan ang channel na ito at para mas marami pa tayong video na magawa, maaari ka mag-purchase ng mga ebooks na dito mo lang mabibili sa channel na ito. Check mo lang yung link sa description. Tara, simula na tayo. 10 topics you can use in a Bible study. Number 1, Parable of Jesus. Magandang ituro ang mga parable si Jesus Christ sa Bible study dahil napakasimple nito pero makapangyarihan ang paraan ng pagtuturo niya. Ginamit mismo ni Jesus ang mga parable para ipahayag ang mga malalalim na katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos sa paraang madaling maunawaan at makakarelate ang mga iba't ibang uri ng mga makikinig. Number 2, Bible Book Study. Ang paggamit ng book study ay magandang paraan para mas lalong maintindihan ang salita ni Lord at para makatulong sa paglago natin sa ating pananampalataya. Mas maganda kung magsisimula tayo sa New Testament dahil doon natin matututunan ang tungkol sa plan of salvation, buhay at mga turo ni Jesus, foundation of our faith at napakarami pang iba. Maaari kang magsimula sa 4 Gospels na Matthew, Mark, Luke, and John. Tapos pwede mong gawing series na by chapter, by verse, by story, or by scenes. Number 3, Beatitudes. Ang Beatitudes ay matatagpuan sa Matthew chapter 5 verses 1 to 12 at isa sa mahalagang itinuro ni Jesus sa Sermon of the Mount. Itinuro ni Jesus dito kung ano ang tunay na meaning ng blessing sa pamantayan ng ating Panginoon at hindi ayon sa yaman ng mundong ito. Ang pag-aaral nito ay verse by verse, maiksi lamang ito pero napakayaman sa wisdom. Ilalagay ko yung link ng video ko na how to make a textual sermon at makakatulong sa iyo ito kung paano mag-prepare ng simpleng mensahe. Number 4, Bible Character Study. Pwede kang gumawa ng series patungkol sa buhay ng mga characters sa Bible. Maaari kang makapili ng mga Bible characters based sa topic na gusto mong ituro. Sa bawat mga characters, marami kang mabubuong mensahe base sa topic na kailangan mong ituro. Halimbawa, si Abraham. Pwede mong ituro mula sa buhay niya ang obedience, patience, faithfulness. Kay Moses and Esther naman, submitting to God's will at marami pang iba. Kay Jonah and Samson, the redemption from sin. At napakarami pang mga characters sa Bible na marami kang mapupulutan na aral. Number 5, Basic Doctrines. Ito ang pagtuturo ng mga basic and essential doctrines katulad ng salvation, who is God, Trinity, heaven and hell, what is the Bible, who is Jesus at napakarami pang iba. Kapag ito ang ituturo mo, mas maganda na humanap ka ng mga reliable na libro para hindi ka maligaw sa pag-aaral at para mayroon kang guide. Magtanong sa mga elders ng local church ninyo or mag-message ka sa comment section for my recommendations. Paalaala lang na humingi ng guidance sa Panginoon at pag-aralan ng mabuti dahil dito nakasalalay yung faith and belief ng iyong mga tuturuan. Number 6, Practical Christian Living. Ito naman ay ang mga praktikal na pag-aaral base sa mga pang-araw-araw na pangangailangan natin sa buhay. Ito ay ang mga topic na how to be patient, how to win over temptation, facing challenges in life, how to be strong spiritually at marami pang iba. Mas maganda din na gumamit ng libro para mayroon kang guide. Kung gusto mo namang ikaw ang gumawa ng mga topics, mas mainam na mag-isip ka muna ng 5 to 10 topics na related sa isa't isa at gawin mo ito in advance para hindi ka mahirapan mag-prepare sa mga susunod na mga pagtuturo mo. Number 7, Fruit of the Spirit. Isa sa mga palatandaan na ang isang tao ay mayroon ng tunay na relasyon sa Panginoon ay ang pagkakaroon ng fruit of the Spirit na love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control na mababasa sa Galatians chapter 5, 22 to 23. Maaari mong hati-hatiin ang mga bawat topics na ito. Kung nais mong matuto kung paano gumawa ng topical sermon, hanapin mo lang sa aking channel ang How to Make a Topical Sermon. Number 8 and last, Book Series.
Maaari kang magtanong kay pastor o sa mga elders ninyo na recommendation nila ng mga libro na maaari mong ituro. Ang mga libro na pipiliin mo ay depende at dapat nakaakma sa age level na tuturuan mo. Sa pagtatapos, ilan lang ito sa mga halimbawa na pwede mong maituro sa Bible study at ang dami pa ng mga series na pwede mong ituro. Ang pag-aaral, marami kang matututunan pero palagi mong tatandaan na ang purpose ng ating pag-aaral at pagtuturo ay una is to glorify ang Panginoon at pangalawa, mahal natin ang mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon kaya maging daan tayo sa kanilang paglago spiritually. Bantayan natin ang ating mga puso dahil kapag ang isang tao ay dumadami ang alam, minsan dito nagsisimula ang kayabangan. Kaya always pray for humility and the desire to grow and to help other believers. Kung may mga tanong sila na hindi mo sigurado o alam ang sagot, huwag natin pipiliting sumagot and be honest na sabihin natin na hindi mo alam ang kasagutan at babalikan mo sila sa susunod na inyong pag-aaral. Kung may mga topic ka na gusto mong pag-usapan natin sa susunod, ilagay mo lang sa comment section. Sana ay marami kang natutunan at kita ulit tayo sa mga susunod na video. Salamat sa iyong panonood at palaging tatandaan na mahal ka ng ating Panginoon. God bless!